May krimen ba kapag cheater yung boyfriend mo? I-discuss po natin. Tandaan nyo sa Anti-Violence Against Women and Children Act, hindi po ito limited sa mga mag-asawa. Kasali din po ang mag-boyfriend dito. Nakasama po kasi sa BAUSI yung salitang sexual or dating relationship. Pag sinabi mong dating relationship, aba, boyfriend-girlfriend yan, di ba? Kaya po, unang point natin dito, tandaan natin, included po sa BAUSI ang sexual or dating relationship. Hindi lang po ito limited sa mga mag-asawa o sa mga live-in partners. So ngayon, nag-cheat yung boyfriend natin. Pwede po bang makulong under the Anti-Violence Against Women and Children Act? The answer is yes. Ang sagot po dito, psychological violence. So ba't may psychological violence dito? Sabihin natin, nagkaroon ka ng emotional, nagkaroon ka ng mental anguish dahil sa pangangaliwa ng boyfriend mo. Napakita mo talaga na nagka-PTSD ka dahil nangaliwa yung iyong boyfriend. Ang sagot, may crime ba dito? So magkakaroon po ng krimen dito. Psychological violence po ang tawag dyan. At ano po ba ang penalty dito? Sabi po ng batas natin, prison mayor. Pag sinabi natin prison mayor, ilang years po ba na imprisonment yan? 6 years and 1 day to 12 years of imprisonment po yan. So tatandaan nyo, sabihin natin, nangaliwa, cheater yung boyfriend natin. At dahil po dito, nagkaroon tayo ng mental or emotional anguish na talagang nahirapan tayo, nagka-PTSD tayo, nagkaroon tayo ng trust issues, nagkaroon tayo ng trauma, meron pong kaso dito. BAUSI po yan, prison mayor po, ang magiging penalty, prescribed penalty under the law for psychological violence. Ano po malinaw, sana naintindihan, magkita-kita po tayo sa next video ko. Salamat!